Yung wala silang affidavit na matino, 'di ba? Yung affidavit ni Gutesa, peke pa. Tapos hindi na siya humarap sa husgado, 'di ba? Hindi siya nagsampa talaga ng formal. Ito, meron talagang ebidensya at sinabi pa niya na handa niyang ilabas yung iba pang mga ebidensya, no? Nagkalat na sa social media yung ibang mga ebidensya, pero meron pang mga ebidensya na nasa cellphone, which is nandun nga sa RTC branch. So, eto Kasi nga, ah, yung kay Gutesa, sabi siya, Martin Romualdez. Pero hanggang ngayon, wala pa ako nakikitang kahit na anong ebidensya eh. oo, saka ano eh, halatang tinuturuan lang siya ni ano no, ni Marcoleta, 'di ba? Yung meron siguro nung during the hearing, mas kabisado pa ni Marcoleta yung affidavit. Plus, meron siyang mga sinabi doon na mali eh. 'Di ba sabi niya kagaya nung sinabi ni Gutesa na ano, ngayon nga po hindi na po sila nagte-text sa akin eh. Kasi galit na siguro sila sa akin. Kakapunta niya lang do'n. Ang isip ko do'n, do'n sa sinabi ni Gutesa, sinabi sa kanya na sabihin yon, pero hindi nabanggit ni Marcoleta kung kailan niya sasabihin. So Oo. nalito siya, "Ay dapat siguro ngayon ko na sabihin 'to." Sinabi kasi ni Si Erwin Tulfo yata ang ano eh. Si Erwin oh, Tulfo hindi yung kay ano eh. Erin Turbo, yun. Eh Oh, para sabi, kakadating mo lang dito. Paano nila nalaman na nandito ka na? Parang galit na sila agad. Doon eh, di ba? oo, halatang ano 'di ba, may sinusundan. Kaya nga siguro hindi na lumabas si Gutesa kasi alam nila mabubuking eh, kapag may mga nag-interview dun. Sabi ko nga pa-interview nila sa atin eh, mabubuking yun eh. Tsaka may kulong yun. Kasi ano Oo, yun eh, nanumpa siya doon eh, di ba? oo, perjury. Sinumpa niya, perjury yun. 1 taon ang minimum hanggang 6 na taon ang maximum Oo, na pwede niyang kulong. Siguro yun na rin yung kinatakutan niya. oo, ganun nangyari dun. Kaya kung pagtatapatin mo yung Orly Gutesa at saka etong si Madriaga, ang layo eh, 'di ba? Nap Tama, napakalayo nilang dalawa. Yung talagang makikita mo na sa magbasa pa lang si Gutesa eh, oo, talagang kailangan word by word niyang babasahin kung ano yung nakasulat dun. Kapagka yung tinanggal niya yung mata niya dun, wala na, blanko na siya. wala Yun na, ang nakikita blanko ko. na siya. May mga nagsesenyas-senyas pa nga eh, 'di ba? Oo. Ganun ang nangyayari. Pero itong kay Ramil Madriaga, ini-English pa niya, oo. Englishero daw 'to si Madriaga, eh, sabi ni Pebbles. Tapos kahit pasikot-sikutin mo daw 'to, talagang naaalala niya, 'no, yung mga kung sandalin yung usapan, alam niya kung saan napupunta, ganyan. Kasi kino-cross examine na nung ano, eh, nung abogado mismo kasi siyempre, yung mga ganyan pala, kasi para sa mga DDS, yung mga ganyan, yung mga affidavit na mga ganyan, talagang sinisiyasat na yan ng mga abogado. Alam niyo kung bakit? Oo. Kasi posible silang ma-disbar diyan, 'di ba? Kapag nagagamit sila sa ano, kaya nga yung attorney na pumirma kay Gutesa, yung Oo. sinasabi, peke daw yun. Kasi ano eh, pwede siyang ma-disbar kapag napatunayan na peke yung mga pinagsasabi ni Orly Gutesa doon. Kaya lumalaban yun, 'di ba? Oo. Kaya ganyan, hindi sabi kasi ng mga DDS, madali lang daw yung mga ganyan magbintang-bintang. Hindi, kasi yung abogado rin ano yan, isisiya sa atin kanyan bago ko magbigay ng affidavit kasi nakalagay diyan yung pangalan nila, 'di ba? Oo. Kumbaga, naka-risk. Pwede silang ma-disbar, mawalan na sila ng profession nila kapag mali-mali yung mga, kumbaga gawa-gawa mo lang yung ano, yung kwento mo tapos ang sasampahan mong mga kaso, ang lalaking mga tao, di ba? Kaya talagang examine nila yan eh. Hindi pwede yung basta-basta lang eh. 'Di ba? O kaya, Nakita mo yung sinabi nung lawyer. Yung lawyer nitong si Madriaga. Tumagal oh, po kami. Sobrang tagal namin. Actually, dapat ito eh mga bandang Oktubre pa. Kasi oo, kailangan namin na i-cross-examine, tanungin lahat sa kanya kung totoo ba yung mga sinasabi nito bago kami gumawa ng affidavit. Kasi mhm. ganyan yan eh. Like kami, kapag ako nagkaso, actually pang 5 na yata tong nakasuhan ko. Meron na Kasama ka? hindi, pero hiwalay naman 'to. Hiwalay naman do'n sa mga sa mga libel. Kumbaga, dahil paulit-ulit ng nangyayari at talagang, yung ako
ano ko maikli yung pasensya ko kapagka yung, puwedeng kasuhan niya, hinahayaan ko na dun dun tayo maglaban doon sa mas lamang ako. So, dahil sa paulit-ulit na, yung nangyayari, alam ko na kung ano yung proseso, 'di ba? Yun. It takes time talaga sa mga lawyer na maglabas ng affidavit agad. Kaya na late kaya nga sabi nila, actually nagtatampo na nga itong si Madriaga kasi akala niya pinabayaan na namin siya. Yun, yung Pero sinabi. pero ang totoo kailangan i-cross-examine muna siya, alamin lahat kung totoo yung sinabi niya, saka kami gagawa ng affidavit niya, gano'n. Oo. Yun biruin mo at saka totoo yung yung notaryo. Ang hindi ko maintindihan kay Rodante Marcoleta notaryo na lang pala ang kailangan, hindi pa ipinakiusap kay Jimmy Bondoc. Kaya may actually may maraming abogado ang ayaw ng notary services kasi marami na daw na didisbar diyan. Kaya maraming abogado ang hindi nagnenegosyo ng ganyan. Kaya yung eto nga inilalaban ni attorney anong pangalan Persida ba yun? Basta ganun Acosta. yung pangalan. Ha? Persida Acosta? Hindi yung pumirma dun sa affidavit ni Gutesa. Gusto Okay. niya ilaban yan kasi nga 'di ba? Ang katwiran ni Marcoleta daw, assistant lang daw ni ganito yung pumirma doon. Dapat na yun. Mali yung nila mali yung rason ni Marcoleta na Espera, kapag ayan, Attorney Espera. Sabi ni yan, Shiro, Estera, yan. Thank you, salamat. Mali yung reason nila na kapag yung assistant mo yung pumirma, kumbaga, yung pagiging abogado nung amo niya, nandun na rin sa pagkakapirma. Hindi ganun yun Hindi ganun yan. nasanib na. Oo, nasanib na. Di sana, hindi na nagbabar yung mga tao, di ba? Assistant na lang sila ng mga abogado. Kaya sabi ko, kaya ko naman naisingit si Jimmy Bondoc kasi tingnan mo kakagraduate lang. Kaysa naman parali-rali lang, at least ito, may una siyang magiging trabaho, ang Oo, tama, di ba? Sayang naman yung pagiging bagong graduate niya na abogado. Wala man lang siyang trabaho pa din. At least, nagnotaryo. Saka isipin mo si Marcoleta mismo, abogado, di ba? Dapat siya na notaryo nun. Kasi alam nila na pwede silang madisbar kapag mga peke. Hindi ko lang sure kung pwede siya o hindi kasi siya yung magpe-present doon 'Di ba? Baka kinailangan talaga or siguro talagang Oo, tama pag senador ka, hindi ka pwede. hindi ko lang sure about doon, no? Pero mahaba pa naman 'yan Madriaga versus Gutesa, sino mas paniniwalaan mo? Siyempre, Madriaga kasi sobrang hindi naman siya yung pipitsugin na tao. Nakita mo, kasama niya na si Gabby Concepcion, sa racing, international racer pala siya. Kaya siya napunta sa security, mga transport, kasi mabilis siya magpatakbo ng sasakyan pala. Ganun pala ang kwento dyan. So, kailangan Ganun. kapagka Tapos, oo. may alam pa siya sa batas kasi nga nag-aaral siya ng law. So, talagang rin siya. Hindi lang siya nakapasa ng bar exam. Pero, kumbaga sa hindi rin siya, kasi ang sabi nila security personnel, di ba? Nilalang lang nila yung mga security guard. Pero itong taong to, di ba, nag-aaral ka ng law, hindi mo pwedeng lang-langin yan, no? Kasi may alam din yan sa batas, di ba? Kasi nag-graduate siya ng law di ba?